Okay, so hello guys, Jace Olivera here, and for today's video is we are going to talk about being a social media manager. So we all know that this role is really essential nowadays, most especially halos lahat umiikot na no sa social media. Mapa-advertisement man yan, public figure, business is nangangailangan ng social media manager. And even for myself, guys, ako mismo sa mga social media accounts natin, ako yung manager. Kaya alam ko yung importance ng role na ito. Kaya masasabi ko na in demand ang pagiging social media manager. And this may be a good choice na piliin nating role kung gusto mong magsimulang mag-work online. Okay? So, dito pala sa video na to pag-uusapan natin yung mga things na kailangan nating malaman before we become a social media manager, or even if you're already a social media manager. And syempre, isa sa mga pinakapakay nyo rin dito is kung saan ba tayo pwedeng mag-apply. So guys, sobrang dami kong na-research na mga iba't ibang links and agencies na nag-hire ng social media managers. Okay, so right now is pag-usapan natin yung mga things to remember before becoming a social media manager. So marami to guys, pero I will make sure that I will be precise and it will not consume too much of your time. So number one is you need to understand the role and responsibilities. I think sa lahat naman yata ng trabaho is you have to know what you need to do or what you have to do. Okay? So becoming a social media manager, kailangan you will handle content creation, posting schedules, audience engagement, analytics tracking, and brand voice consistency. So, syempre, kailangan mo rin expect na mag-work ka sa mga multiple platforms like Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, kung ano man yung popular nowadays. Pero siguro dito sa panahon natin ngayon, ang pinakasikat is Facebook, TikTok. Oo, Facebook, TikTok, and YouTube. Sige na nga, YouTube. Baka kasi i-strike mo na naman ako. And then, number two is you need to master content planning strategy. Ayan. So, dito na pumapasok talaga yung social media management role. So, syempre, when it comes to planning, pasok na dyan yung calendar. So, guys, bukod sa mismong Creator Studio, sa YouTube kasi Creator Studio, sa Facebook naman, Meta, something business suite, yon. So, bukod sa mga feature na yon ng mga social media accounts is meron din tayong pwedeng i-download, or should I say, meron ding ibang tools or online tools na pwede natin gamitin for scheduling. So siguro guys, i-feature ko na lang yun sa ibang video natin kasi medyo mapapahaba tayo kung pag-uusapan natin dito yun. So yun guys, you have to know or be familiar with other tools as well. Hindi lang magdedepende tayo sa studio ng mga social media platforms. And you have to understand the target audience, behavior, and peak posting times. So ako kasi in my case, dito sa YouTube, ang peak posting time ko, Filipino time, is 7 o'clock. Kaya doon ako nag-upload karaniwan ng mga videos natin. At alam mo rin syempre yung target audience mo kung mga ano ba yan, mga senior citizens ba, mga bata, or taga saan, anong bansa. Okay, so you have to keep campaigns aligned with business goals. So yung campaigns guys, dyan na rin pumapasok yung advertisement. Let's say mga clothes or kung meron kayong sale, yun yung i-emphasize mo sa campaign na i-launch nyo sa inyong social media. Okay, so number 3 is you have to stay updated on platform changes. So alam naman natin, life is a constant change. And also, the social media platforms. So, syempre, pumapasok na dyan yung mga updates ni Facebook, ni YouTube, ni TikTok. Bukod pa sa mga platform changes, kasama na rin dyan yung privacy policy and content guidelines. Nagbabago rin kasi yan. Depende sa panahon, kung merong mga issue sa buhay ng mga tao, nag-a-adjust din yung social media platforms dyan. Kaya dapat alam natin kung ano yung mga violation na pwedeng mangyari, ganon. So dapat iwasan natin yun. So number 4 is you have to develop strong copywriting and visual skills. So dito na pumapasok guys, of course, yung mga tools like Canva, yung mga editing tools, Adobe, Photoshop, mga ganon. Oo. So, dapat alam natin kung ano yung template ng company natin na pinasukan, yung client natin. Alam din natin kung ano yung catchy sa tao. Kasi, syempre, pag nagsuscroll yung mga audiences sa social media, they need to stop right there. Uy, okay ito parang ganon. It needs to be catchy. Okay? Kaya kailangan natin ng visual skills. And then next, for number 5 is know analytics and reporting. So, kailangan alam natin i-interpret yung mga engagement rate, CTR, conversions, ganyan. And kailangan din natin malaman kung paano
basahin yung analytics, yung chart, para alam pa nating i-improve in the future yung mga postings natin. So, number 6 is we need to learn social media advertising. So, dito na pumapasok yung Meta ads, TikTok ads, or even Google ads, guys. And syempre, meron kang idea on how to target the right audiences para may ROI. Kasi hindi lang naman basta-basta magre-raise kayo ng advertisement sa public, may bayad yan. And then next, for number 7 is you need to protect accounts with multiple logins. So, dito na guys, pumapasok yung mga proxy. So, syempre, if you manage accounts for multiple clients, so, let's say, marami kang client na gumagamit ng Facebook. So, isang IP pero 20 account, diba? Grabe, parang suspicious nga yun. Dapat maiwasan natin yun para maprotektahan yung account ng clients natin. Mamaya, maban, ma-login mo, tapos biglang hindi natin alam kasi baka magbago yung policy ng mga social media accounts, diba? We need to be very careful at ayaw nating madehado yung clients natin. So that's why we need to use proxies, and that's for our number 8. Use proxies with GoLogin for privacy and security. Ayan. So, may isasuggest ko of course sa inyo si GoLogin kasi ako mismo is nagamit ko na to. Proven and tested ko na safe and reliable itong proxy tool na ito. Okay? So, why? Because it prevents accounts bans due to multiple logins from the same IP. So dito kasi kay GoLogin guys is makakagamit tayo ng ibang IP address from other countries or other locations. Hindi madedehado yung account ng client natin if we log in multiple times. As a social media manager, maprotektahan mo yung IP address mo. Kasi hindi naman natin masasabi na yung client natin na napasukan is safe. So, syempre, pag meron silang issue, hindi natin maiwasan mga issue no, sa company. Baka ikaw ang madamay. Pero hindi ko naman sinasabi na common na nangyayari to. Pero this is very, rare event na yung client mo is nasangkot sa isang issue and then related pala ito sa mga social media post online. So, syempre, you have to protect yourself as well sa paggamit ng personal IP address mo. So guys, if you're interested to download GoLogin, you can just refer to the link in the description box below, and I will also provide the URL of my previous video about GoLogin. Tutorial yan guys on how to use and how to create proxies dito sa kanilang tool. Okay? So actually guys, itong si GoLogin, marami pa siyang mga iba't ibang functions. And ito guys, nasabi ko lang yung function niya na makakatulong sa pagiging isang social media manager. Okay? So for our point number 9 is between you and client naman. And this time, you need to have contracts and boundaries for the safety of both of you. Hindi lang naman ikaw yung magbe-benefit nito, pati rin naman si client. So clearly state deliverables, posting frequency, and reporting timelines with charts. So, syempre, para mas maging malinaw sa both end kung ano ba yung serbisyo na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin, at ganun din sa kanya. Ano ba yung dapat niyang pakialaman sa gawain mo? Ano ba yung dapat niyang i-accept at hindi i-accept, ipa-revise, ganun. So, dapat mas maging malinaw kayo. And then, for number 10 is you need to manage your time effectively. So, this is between you and your work naman. Time management, and this applies sa kahit anong aspeto sa buhay, 'di ba? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng mga bata. So kailangan you need to manage your time effectively, most especially sa social media management. Before you manage the other accounts, you need to manage yourself first, 'di ba? And right after you manage yourself, alam mo rin dapat i-manage yung schedule ng postings mo sa social media accounts ng client mo, most especially if you're working with multiple clients. So, syempre, nakaka-stress yan. And then, for number 11, and this will be our last point, be ready for crisis management. So, ano ba yung example ng mga crisis when it comes to being a social media manager? So, you need to know how to respond sa mga negative comments, PR issues, and hack accounts. Ay, nakakatakot. Hacking. So, syempre, di ba, ang unang masasangkot dyan or unang malalagot is yung nagmamanage ng social media. Bakit na-hack yung account na yan? Ikaw ang may responsibility dyan, may access ka, bakit na-hack?
Ayun, dapat alam natin kung paano natin maidi-deal yung mga ganong klaseng bagay. Siguro mapag-usapan din natin yan sa ibang videos natin. And syempre, you have to keep response, template, and escalation plan. May mga plano ka kung ano yung isasagot mo. Dapat naka-ready ka dyan. Meron ka template, diba? Parang, alam niyo, ready ka, copy-paste na lang. De joke lang. Copy-paste, hindi. Syempre, what I mean is proactive ka when it comes to those kind of situation. Di ba man nangyayari, pero parang ready ka na. Okay, so those are the things that you have to remember when it comes to, applying as a social media manager. Hindi lang yun yung basta-basta mag-post ka lang ng mga content ni client. Pero ang dami, no? Ang dami palang kailangan mong alamin. Ang dami palang pwedeng mangyari. And right now, ito na isa sa mga pinaka-exciting part kasi hindi ka magiging social media manager kung hindi ka mag-a-apply. Saan ba tayo pwedeng mag-apply? So dito guys, sa Indeed, makakakita tayo ng mga iba't ibang social media manager na position. Ayan guys, specifically here in the Philippines guys ha. So pwede nyo i-filter out yan. Or I will just provide the link na lang dyan sa description box below para hindi na kayo ma-stress. So isa lang yan guys, si Indeed. Hindi ko na i-discuss guys yung mga requirements, qualifications ng bawat isang company kasi it varies. Iba't iba yung mga requirements and qualification ng mga ng mga clients. And then next guys is we have here number 2, Job Street. So dito naman sa Job Street is makikita natin mga iba't ibang social media management roles din. Ayan. So, actually dito guys, makikita nyo na rin kung ano yung mga company, kung saan sila located. Ayan ito, experience required. Ito, makikita nyo na rin kung may mga required experience, 100% work from home and graveyard shift. If you want to have foreign clients guys, ayan, graveyard shift ang karaniwan na trabaho natin dito, okay? So, ayun, eto guys, so ipoprovide ko yung link dito sa baba, sa description. Ayan, social media manager, Australian client naman. When it comes to Australian client, yes, foreign client siya, pero dito guys, if you work with them, early morning ang inyong schedule dito sa pagtatrabaho. Okay? So, hindi ko na isa-isahin, no, guys? Kasi alam niyo naman, 'di ba? Baka ma-violate na naman tayo ni YouTube pag marami akong pinapakita na mga pasahod. Alam niyo na. So, guys, bukod sa mga portals na pinakita ko sa inyo a while ago, meron din tayong Glassdoor. So, dito, guys, pwede rin tayo mag-apply. Pero you have to make sure na mag-ingat din kayo, guys, ha? Mag-ingat kayo sa mga posting sa mga portals kasi kahit sino pwede mag-post niyan. I-check ninyo yung company, i-check ninyo yung description ng job if it's complete at walang typographical error. So, siguro less suspicious yung ganong klaseng mga job post. Okay, so dito guys, iba't ibang mga social media management positions, Nasdaq, ayan, mga sikat na company naman ito guys. Ayan, may kita nyo, easy apply. Ito guys, ang ganda diba? Mga matataas yung mga pasahod dito. So guys, tapos na tayo sa mga portals and right now sa mga agencies naman. So isa sa mga examples natin dito or maipaprovide ko sa inyong agency na nag-hire ng mga virtual, ng mga social media manager is Virtual Staff PH. So dito guys is you can browse jobs and mataas yung salary dito. Of course, as you can see right here. And ayan, dito guys is career talaga yung binibuild ninyo at hindi lang basta sideline. I just want you guys to explore na lang yung mga job openings dito sa Virtual Staff PH. So I think na feature ko na siya before sa ating mga videos pero deleted na yung mga videos natin previously dahil nga, 'di ba, na violate tayo sa pagpe-present ng mga salaries, ganyan. So ayan, makikita nyo naman dito guys, ito mga iba't ibang job positions na available dito and included na rin dyan yung social media management. Okay? So other companies din na pwede nating pag-applyan is itong si neowork.com. I think ngayon ko lang na-encounter itong company na to. Ayan So, dito guys, nasa hiring page pala nila tayo. Hire social media managers from the Philippines and Colombia. So, dito guys is nag-hire sila ng mga Filipino social media managers and even sa Colombia if you have international viewers out there. Ayan. So, nandito kasi ako sa mismong hiring page, clients page. Siguro, yung ilalagay ko sa description box na lang is yung mismong application page ni NeoWork. Okay? So, ito kasi na-provide ng mga researchers natin. Ang maganda dito sa NeoWork is specifically for social media managers siya. And for our last agency na pwede tayong mag-apply as a social media manager is dito sa Ataraxis.
and that is www.ataraxismgmt.com. And dito naman guys is nag-hire sila ng taga South America, South Africa, and of course, us Filipinos. Nandito rin ako sa clients page nila, and I will just provide na lang a link ng kanilang application page sa description box below. So, dito guys is puro social media managers din yung positions dito. And meron sila ditong tatlong level or tier ng mga social media manager. So, meron silang junior social media manager, mid-level social media manager, and senior. So, for sure, ayan, ito guys, okay pala to kasi no experience required. So, sa junior social media manager, for sure, they are hiring someone na nagsisimula pa lang dito sa social media, dito sa junior social media manager. So, nandito na rin yung mga responsibilities as a social media manager, and isa to sa mga napag-usapan natin a while ago. Ayun guys, ang maganda dito is nakapag-provide ako sa inyo ng mga links na updated. Of course, mga companies din na nag-hire ng social media manager. Updated lahat ito at nakita ko na lahat ng mga companies na na-present ko sa inyo ay mga bago and 100% legit naman sila guys. So there you go guys, and I think that would be it for our video, and I hope marami kayo natutunan dito sa video na ginawa ko. And natutuwa ako kasi muling nagbabalik na tayo dito sa ating YouTube channel, and nakakuha na rin ako ng maayos na niche when it comes to online job. So, I could still share online job sa inyo guys nang hindi tayo nababiolate. Kasi burden ko yun guys na hindi ako makapag-share ng opportunity sa mga audiences natin dahil dito tayo nakilala sa pag-share ng mga opportunities online. And hindi ako papayag na kukontrahin tayo ni Tito YouTube sa pag-share. Siguro, ang ginawa ko na lang talaga kasi is I need to be on the safe side. Ang ginagawa ko kasi dati is talagang nang-clickbait tayo. Kasi ang purpose ko kaya nang-clickbait bukod sa kumikita tayo ng malaki sa views. Aminado. Bukod doon guys, hindi Bukod doon is gusto ko na pag nakita nyo yung video natin, ma-realize nyo na ay oo nga no, may ganito palang opportunity. Bakit hindi ko subukan? So yun yung talagang purpose kaya tayo nang kukuha ng maraming audience para pag napanood nyo yung video natin, ma-realize nyo na, ay oo, maganda nga itong opportunity na to, itry natin. Ganun. And ngayon, I just have to be on a safe side na hindi tayo magpapakabongga sa marketing ng ating video. We have to be honest sa title, and that's really a good thing naman that we have to be honest sa mga titles natin and thumbnails na hindi na masyadong catchy kasi iba rin yung tanggap ng mga ibang audiences natin. Sasabihin nila, ay hindi naman ganyan, hindi naman ganito, o diba? So ayun, and I actually learned from what happened on the previous month guys. Kaya this time I would make sure that everything, every contents that we have will be educational and mas magiging beneficial ito sa inyo. Okay? So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click nyo na notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day. God bless and good.